Good day mga moms and sirs! My name is Rizame Rojo Belio and welcome back to my YouTube channel, Rich Garden. 1 month na hindi ako nakapag-vlog kasi super busy at maraming ganap talaga sa buhay ni Belio. Kaya bawi tayo mga moms and sirs. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng DIY soil mix at magre-repat na lang din ako ng mga alaga kong Shivera Monroe. Ayan. Sa nakikita nyo, super nagsisilakihan na sa kanilang mga sariling pots. Ayan. Kailangan na talagang iripat mga moms and sirs. Nahihirapan na kasi ako magdilig sa kanila. Kasi once nagdidilig ako, minsan yung ginagawa ko, kinukuha ko sila habang dinidiligan or binobottom watering ko. Then, balik ulit sa kailang lagayan. Kaya kahit pagdidilig lang talaga, kailangan paglaanan ng oras. Ayan mga moms and sirs. Maraming mga plantita at plantito na nagtatanong sa akin sa Facebook account ko, sa Facebook page at sa YouTube channel ko dito about sa soil mix ko. At yung latest na nag-request na si Ma'am Miss Favillamore 866 na mag-share daw ako ng video how I mix my potting medium. Ma'am, salamat sa panonood sa mga vlog ko. Thank you so much. Actually, napaka-easy lang talaga gumawa ng soil mix ko mga moms and sirs. For almost 4 years sa succulent world, ito talaga yung masasabi ko na DIY soil mix ko na super effective sa mga succulents ko mga moms and sirs. Kumbaga, habang tumatagal, marami tayong matututunan talaga sa mga alaga natin pag ito yung mga alaga natin mga moms and sirs. Pero first and foremost mga moms and sirs, kayo pa din yung magdedesisyon kung ano yung soil mix na effective sa mga succulents nyo. Mag-share lang ako ng ideas kung ano yung mga na-experience ko dito sa mga succulents ko at kung paano ko sila nabubuhay dito sa location ko na lowland area. Ayan mga moms and sirs, ito lang yung 4 na ingredients yung kailangan natin sa soil mix. Ayan. Nagsuot na lang pala ako ng gloves para safe tayo kasi gagawa tayo ng soil mix. Ito yung carbonized rice hull or CRH. Tapos, ito yung fresh rice hull, then garden soil, at pumice na mongo size. Mongo size lang pala yung ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng corn size at matanghito sa soil mix ko. Kasi ito lang yung parang feeling ko sakto sa soil mix ko talaga na ginagamit. Ayan. Kuha muna ako ng paglalagyan ng mga ingredients. Then, pangsukat. Ayan. Ganito lang pala yung measuring ko sa kanilang mga moms and sirs. Ayan. 3 parts na carbonized rice hull. Ayan. Then, 3 parts na fresh rice hull. 1, 2. Ayan. Uy. Pinuwesto ko na lahat dito sila para mabilis na lang yung pagbi-video ko. Then, 3 parts na garden soil. Ayan. Dali lang. 1, 2, and 3. And lastly, 3 parts din na pumice. Ayan. 1, 2, and 3. Ayan.
Actually, hanggang ngayon, sinusukat ko pa rin yan. Kasi, never ako nagtatansya-tansya lang. Kahit dagdag oras, okay lang pa rin. Okay pa din sa akin. Kasi mas confident ako na mabubuhay ko mga succulents ko sa ganitong pamamaraan at nakasanayan ko na talaga itong mga mom sensors. Kaya kahit ilang taon na ako nag-aalaga ng mga succulents, sinusukat ko pa rin. Lagay ko muna dito sa mesa. Wait. Isi-set up ko muna yung camera. Kunin natin muna ito. Patong natin. Ayan. Paghalu-haluin na natin yung mga ingredients natin, mga mom sensors, para ma-incorporate lahat-lahat ng mga ingredients. Huwag kalimutan, dapat naka-gloves kasi pang protection na din para sa atin at safe tayo. At gumagamit kasi ako ng fungicide, pesticide at insecticide sa mga halaman natin. Kaya kailangan ko talaga mag-gloves, mga mom sensors. Minsan, may sugat pa yung kamay ko. Kaya kailangan talaga mag-gloves. Itong mga pots pala, ginamit ko na to dati. Hindi ko na nga hinugasan eh. Madumi pa. Okay lang yan? Dali. Nahin natin yung malaki. Dali lang kung nakikita nyo. Kuha tayo ng malaking pot and lagyan natin ng filter. Ayan. Actually, net ito na hiningi ko sa mother-in-law ko. Pang cover ng garden to at may extra pa siya kaya hiningi ko sa kanya at binigay niya naman sa akin. Napakaswerte ko talaga kasi ang bait ng mother-in-law ko. Ayan. Nagamitan ko yan ng filter para hindi sayang yung soil mix. Then, nilalagyan ko ng filler, which is yung ginagamit ko na pang filler, itong fresh rice hull. Ayan. Ayan. Konti lang. Parang ganyan. Ayan lang mga moms and sirs, para hindi mabigat yung pot at mabilis lang mag-drain yung water once nagdidilig. Ayan. Or mabilis lang mag-dry yung soil mix. Ayan. Pag nag-dairy pot ako mga moms and sirs, hindi ko pinakuha yung old soil nila. Kumbaga, yung ginagawa ko, nag-a-add na lang ako ng bagong soil mix. Nilagyan ko muna ng filler. Then, ganito. Add lang ng konting soil. Ayan. Para hindi ko magalaw yung roots nila. Kumbaga, that's why pwede lang hindi magalaw. Yan yung ginagawa ko sa kanila. Kunin ko muna yung mga dried leaves nila. Ayan. Kadami kasi then, nag-a-add lang ako ng konting soil.
Then, after ko maitanim, naglalagay ako ng pesticide at insecticide. Ayan. At Osmocote din. Pag stable, naglalagay ako ng Osmocote. Pero pag distable, hindi ako naglalagay ng Osmocote. Kasi, no-worries naman ako sa fertilizer. Kasi yung soil mix ko, may fertilizer naman, which is yung carbonized rice hull. Ayan. Then, Osmocote. Yung mga bagong dating na ireripat ko, yun yung mga di ako naglalagay ng Osmocote. Pinapa-stable ko talaga. Then after ko malagyan ng fertilizer, ang pesticide at insecticide, ilalagyan ko yan ng toppings, which is itong lava rock. Lava rock yung ginagamit ko kasi ini-emphasize yung ganda ng mga succulents. Lahat ng mga succulents ko dito, yung toppings ko na ginagamit is lava rock. Papa, look. Ang ganda, diba? Pina-fast forward ko na lang mga moms and sirs kasi super tagal talaga yung video sa pagre-repat. Kaya nagpatulong na lang ako sa husband ko. Pag ako lang talaga, baka gagabihin tayo sa kakaripat nito. Timing lang kasi day off niya, kaya may tutulong sa atin mga moms and sirs. Delyo talaga. Nakuha pa talaga ibaliktad yung pot. Super tibay kasi kapit na kapit yung roots sa soil mix nila. Ang saya lang talaga magripat pag ganito. Sa mga oras na to, malapit na talaga lumubog yung araw, kaya double time dapat. Kita nyo naman, ako yung nagtatanim at siya yung naglalagay ng Furadan, Starkle G at Osmocote at toppings na din na lava rock. Super healthy talaga. Sumasama yung buong soil mix kapag ina-approach sila na take over na ng root system nila yung pot. Dahil nagmamadali na talaga kami sa kakaripat, nakalimutan niya pa magsuot ng gloves. Kung di niya binawasan yung soil mix sa pot, di ko pa talaga nakita. Kaya ayun, pinasuot ko ng gloves, pero isang kamay lang. Actually, napakabait ng Monroe sa lowland. Mabilis lang maka-adapt sa bagong climate, kaya recommended talaga to sa mga beginners. Pero dapat nasa filtered area lang mga mom sensors para di masira yung farina at ma-sunburn, para super ganda nilang tingnan. Ayan mga mom sensors, malapit na tayong matapos sa pagre-repat. Ayan ang mga mom sensors, natapos na din yung pagre-repat natin ng mga Echeveria Monroe. Ayan. Nasa malalaking pot na sila. At sa ilang buwan, magsisilakyan ulit yan sa mga sariling pots nila. Thank you so much sa panonood. Salamat! Bye-bye!